Gigising ko lang. So, yeah. I decided to make a vlog for you. So today, I'm planning to make my breakfast. So I'm going to bake. So yeah, come with me and along the way. So kagigising lang natin, and it's Thursday morning, and mamaya pa yung pasok ko. So I decided first kailangan natin mag-prepare ng food ng dog namin. So kailangan siyang pakainin ng umaga. Let's go. Let's prepare some of his food. Pagka sa mga ingredients. Para dito kailangan natin ng ham, kailangan natin ng cheese, at kailangan natin ng pastry, yung ready to cook na pastry, ready made na pastry. So yes, I'll show you what I'm gonna do. And that is actual taste. So yeah, I'm gonna want to try it. So let's see what is the result of this. I'm gonna show you. Itong tawag kasi dito sa Netherlands, dish. Sabihin dough. So, meron na siyang baking paper, so it's easy for us. Parang siya matanggal. Ayun, ayun na siya. Malapit na siya. Isang ano lang pala siya. Isang tawag dito. Isang flat. Now, kailangan natin ito siyang hatiin. So maybe, gawin natin square. Gawin natin square. Yan yung pizza cutter. Gawin natin siyang square. Hindi patay. Hayam na. Yeah. Tama pa itong ginagawa ko. Parang size siya ng cheese. Hopefully tama siya. I don't know, but yeah, I just wanna try it. Now, let's move on. Need some cheese. Ham. Yeah. Akala ko maraming fold na dough. Isa lang pala. So, isa. Isa dito. Isa dito. Ayun. Apat. Yes, tama, apat siya. So, lagyan natin dyan. And then, natin yung cheese. Dito sa Netherlands, makikita niyo kung gaano parang may cheese pala dito. Ito ka guys. Ika. Ang hirap yung sana.
dyan. Isang black na jeans. Yan, lagyan natin dyan. Tag-isa sila. Let's see kung ano kakalagay dyan. And then, i-roll natin siya. Hindi, gawin natin siyang ganito. Ako yung natin isa. Isa. Yan. So, gagawin natin ganito. Gawin natin siyang ganyan. Ayos. Yan. Ganito siyang ganyan. Yan po ng baking paper. Para sa ating breakfast. Wala akong big tawag dito yung rolling pin. So hindi ko na siya ginawang rolling pin. Hindi ko na siya pinalapat ng rolling pin. Wala naman siya manipis. So, yeah, whatever. So, as long as nakaganyan siya. Let's try that. Ito na. Oh, may buhok pa. Dapat pala dito nila rolling pin. So, susunod pilitan yung rolling pin, guys. Gusto ko kasi makatikin ng iba-ibang mga pagkain, ano. Dito kasi sa Netherlands, ang mamahal ng mga pagkain dito. So, dahil so, hindi ka makakabili ng ano dito. Dito na mamahal ng mga pagkain. So, instead na bumili ka, buha ka na lang ng sarili mo. Para makatipid-tipid ka naman kahit pa paano. Ang mamahal ng mga pagkain dito, Diyos ko, kahit kada isang taon na tataas ang presyo, mga 2 beses na mataas. So, ito na yung nagawa natin. Yan. Kakatawa ng video. Para hindi sa akin. Ano doon sa open. Natin siya. Pabilog at natin namin. Open natin namin. Ano siya? Combination. Combination siya ng oven at saka ng microwave. Grill. Yan. So, ito na. Yan na siya, guys. Pero kailangan ko ito itong oven. Sabi dito, sa origin, basahin natin natin sa Dutch. Yung Dutch way. Yung ingredients niya, yan. Ito nakalagay. Tumaki head food lang. Yan. Sabi dito, 220. Sabi dito 220 in the oven with 12 minutes. So let's preheat our oven. So I will show you where's our oven. Yan. Ang oven natin. Ano dito? So pipreheat natin siya. Gagamit tayo ng maybe ito ito yung mga system. So gagamitin natin yung ano, hindi siya hot blast, hot blast, gamitin natin yung hot blast. So sabi doon 220. So let's see, 220, and then we do a preheat natin yung oven, and then mamaya we'll see if maging successful ba yung baking natin or hindi. So if not, then wala tayong magagawa, at least we try, right? So yan, maglilinis muna ako ng very light. Linisin muna natin yung mesa habang punarin natin yung plastic dapat itapon. Saka dito sa Netherlands, guys, sinasapilate ang mga trash like plastic, paper, styro, bottles, cans, lahat yung segregate. So meron kaming trash cans, mga trash cans dito na tatlo. Sinasapilate din yung food waste.
That's two katawan nito na. Isang araw ko pa siya napan. Meron pa rin yung breakfast. Same time na lang tayong fruits. So, baka sila-sira na ito guys. So, kailangan ko na siyang kainin. So, isang mo ito. Nabakon ko sa work. Cut na. Ito dito guys, sa Pilipinas, meron lang tayong isang melon, right? Dito sa, bukod sa watermelon, ito yung isa sa mga melon sa Pilipinas. Dito sa Netherlands, ang tawag dito is cantaloupe melon. Meron tayong tinatawag na Galia melon dito. Yung Galia melon naman is ganito rin siya, kalaki, pero yung loob niya puti. May pagka-yellow. Ayan na. So, may preheat na yung ano natin. Now, let's take this. Lagay na natin siya guys sa oven. Lagay na natin siya in 12 minutes. Successful tayo sana guys, para makakaano saan tayo. Yun na nga, saan na ba ako? Ayun, sa melon. Marami ditong klase ng melon sa Netherlands. Meron cantaloupe melon, which is ito. Meron tayong Galia melon, which is yung loob niya is yellow. Meron tayong Hele melon, which is in English is yellow melon. Yung loob, pahaba naman siya na ganito, na color yellow. So, yung loob niya is puti. And obviously, yung watermelon. Alam niyo naman kung ano yung watermelon. The same lang din sa Pilipinas, yung watermelon. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Shit, bakit dito? Tapos meron naman tayong tinatawag na honing melon. Ibig sabihin ng honing, honey melon. So, bilog siya. Pagkakalam ko, bilog siya. So, yun. Out of season kasi sa ngayon. So, sa summer, yan, marami yan sila. Baka sa susunod na vlog natin, papakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng melon. Kasi dito nagtatrabaho ko sa supermarket, so maybe sa mga susunod na buwan, kung season na siya, so papakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng melon na meron kami dito sa Netherlands. Kaya tayo? Harap. Finish.
saing pala ng kain. As much as possible, kailangan natin kumain ng prutas. Magsasayang muna ako, guys. Sasayang ako para sa dinner ko mamaya. Meron na lang tayo 9 minutes. So, hindi tayo 9 minutes. Iwan. Meron na tayong 6 minutes guys. So, makakapagka. Simulan tayo kumain tayo sa ganito, kalaki yung kanan ko. Minsan hindi naman siya puno, pero sayang kasi so nubos ko na. So habang hihintay natin yung kanin, nakahanda na yan. Meron tayong prutas dito. Pakita ko sa inyo kung ano na kalabasan ng ating medyo natutunan na yung cheese, nag-brown na siya. So hopefully maging maganda yung kalabasan ng ating bread. Only have 3 minutes. So yeah, if not, pwede natin siyang dagdagan. I think 12 minutes is okay na yun. So I hope okay na siya. Makakain na tayo ng almusal. Yes. Nakasatap na yung pagkain natin dito. Habang naghihintay tayo 3 minutes. Ang pasok ko 12.
So, pasok ko ng 12. So, aalisan ko ng mga 10. So, yeah, meron na lang tayong isang oras. And, pasok ko. Paalis pala ako ng 11, sorry. Pero tayo 2 hours. So, may oras pa tayo para maligo. Kapag kakain natin, maligo na tayo. Kuha muna tayo ng gatas. Dito sa Netherlands, so iba't ibang klase ng Netherlands meron tayo. Ito kasi nabili ko. Zero fat, meaning zero fat. So, nung nakaraang 2 linggo ata, nagkasakit ako sa tiyan. So, medyo sensitive yung tiyan ko. Sabi, iwasan ko yung mga fatty, yung mga spicy. So, dito kasi hindi masyadong kumakain ng kanin eh. So, puro fries, meat. Wala na pala akong gatas. So, kailangan ko nang bumili ulit. So, lang laker. Ibig sabihin lang. Dito sa Netherlands, so, iba't ibang klase ng Netherlands meron tayo. Ito kasi nabili ko. Zero fat, meaning zero fat. So, nung nakaraang 2 linggo ata, nagkasakit ako sa tiyan. So, medyo sensitive yung tiyan ko. Sabi, iwasan ko yung mga fatty, yung mga spicy. So, dito kasi hindi masyadong kumakain ng kanin eh. So, puro fries, meat. Wala na pala akong gatas. So, kailangan ko nang bumili ulit. So, lang laker. Ibig sabihin lang laker. Yun, tumunog na yung ating tumunog na yung ating bread. Let's see. Tingnan natin. See guys. Kita mo ka? Mukhang successful naman yung ating pagluluto. So, gagawin na sa akin. Nakasapapal yung aking tingnan natin. Buto na siya. That's it guys. Number pass. Crispy naman siya. Medyo mainit na. Kailangan ko pa. Parang nakatikim ako medyo mahal pala. Teka, yung kanin ko.
Simple lang. Ham, cheese, and pastry. 3 ingredients. Meron ko ng 4 ng pirasong tinapay. Success mo tayo guys. Sarap. Simple lang. Medyo maalat-alat lang. Ewan ko kung sa cheese ba siya o sa pastry. Maalat-alat lang siya ng konti. Tingin ko yung alat galing dito sa pastry. Konting alat lang. Next time, subukan naman natin yung isang klase ng pastry. Marami kasing klase ng pastry dito. Meron tayong pizza dough. Meron tayong pizza dough if gusto nyong gumawa ng sarili ng pizza. Sariling toppings. Medyo mahal din kasi ng pizza pag bibili ka. Yung frozen na pizza, yung pinakamalaki, pinsan binibili namin American brand. So, minsan yung XL nasa 6 euros. 7 euros. 6 ata. Maka mo yung XL, yung malaki. Nasa 6 euros. Magkano na yun sa Pilipinas natin? So, kung meron lang naman kayong mga ingredients, lahat din na lang kayo kumuha. Diba? Wala pa. Mga kailang gawa pa kayo. Kesa kung bibili ka. Kaya minsan ginagawa ko dito, gumagawa na lang ako. Ayun. Okay na to para sa breakfast. Tapos yung susunod, yung isang klaseng dough naman, yung gagamitin natin. Tingnan natin kung anong pagkakaiba. Ito medyo maalat-alat. Crispy siya. Para sa akin, okay na to siya. Ayun.
So, yun. Tapusin ko lang to. Nagkain ko. And then, ay ka ng content. Then, maliligo na ako. So, for now, bye-bye muna guys. And see you on the next vlog, okay? Have a great day, everyone. Bye!